Dahil sa maraming aksidente ng bus sa EDSA, baka panahon na raw na palitan na ang mga lalaking driver ng mga babae. Agree o disagree? Pakinggan natin ang magkabilang panig. Sa kalsada, may kasunod ako mabagal. Sigurado babae. Maingat talaga. Tulad sa mga light vehicle na lang, medyo mabagal silang kumilos, kanya mabagal siguro yung pag-iisip nila. Kasi, babae! Matagal nang nakagawian ng mga kalalakihan ang maliitin ang kakayahan ng mga babaeng nagmamaneho. Ang hindi nila alam at sa malamang pati ng marami. Batay sa mga datos at pag-aaral, mas maingat daw magmaneho ang mga babae. Ayon sa MMDA, sa taong 2010, halos 6,000 ng mga aksidente sa kalye, mga lalaki ang nasa manibela. Samantalang mahigit 400 lang ang sa mga babaeng driver. Si Reginald, bus driver na suki na ng pulis at MMDA. Simula raw nung nakaraang taon, naka 25 traffic violations na siya. Mula sa hindi pagsunod sa mga traffic signs, reckless driving, at obstruction o pagtigil sa hindi tamang sakayan at babaan ng mga pasahero. Hindi maiwasan yun. Sa araw-araw na yung biyahe, marami kami nakakalaban sa daan. Kasamahan din na sa biyahe. Siyempre, nag-uunahan kami sa tiyempo sa pasahero para makarami kami ng koleksyon para lumaki rin ang kikitain namin. Gayunpaman, hindi naman may kakailang higit na nakararami sa mga lisensyadong driver, lalaki. Mahigit 2.7 million ayon sa data ng LTO o Land Transportation Office, Enero hanggang Setyembre ng 2010, kumpara sa mahigit 500,000 lang na mga lisensyadong babaeng driver. Ang kailangan tingnan dyan yung percentages. Kasi kung 5 lang yung babae na nagmamaneho, 95 yung mga lalaki, siyempre mas marami yung mga lalaki na aksidente. Kaya panukala ngayon ng MMDA, palitan ang mga driver ng bus, imbes na lalaki, mga babae raw dapat. Yung circular po natin sa mga bus operators ay hinihiling po natin sa kanila na sundin yung mga batas na existing sa labor laws, yung Magna Carta for Women, at yung non-discrimination against women employees. Ang MMDA, babae ang isa sa mga nagmamaneho ng mga mabibigat at malalaki nilang sasakyan. Si Lovely, nagsimula sa pagmamaneho ng mga light vehicles hanggang graduate sa pagmamaneho ng ambulansya. Sa ambulansya kasi kailangan mas maingat kasi nga may pasyente. Man lifter. At ngayon, pati ng pinakadambuhala sa lahat ng mga sasakyan ng MMDA, ang rescue van na gawa sa bakal, kaya hindi hamak na mas mabigat pa sa bus. Kasi dito, required kami na, kung muna sa rescue kami, required kami na mag-aral mag-drive tapos i-operate lahat ng vehicles namin. For in case of emergency, wala kaming extra driver. Kaya namin kahit babae kami. Pero, nasa kasarian nga ba ang husay o abilidad sa pagmamaneho? Ayon kay George San Mateo ng Grupong Piston, samahan ng mga driver at operator ng jeep, nasa sistema ng pasahod ang diferensya at hindi sa kasarian ng driver. Maliit na nga lang yung kita dahil tumataas ang presyo ng langis. Commission basis pa at boundary basis pa ang mga drivers. So, isabihin, nakadepende yung kita niya doon sa dami ng mga pasahero niya. So, isabihin, walang security sa income dahil hindi naman sahuran. Yung intense competition ang nagiging dahilan nito mga aksidenteng ito. Hindi po yun yung ultimate solution. Isa po sa mga solusyon na makakatulong. Matagal nang may mga eba o babaeng driver ng jeep, van, pati na ng mga kotseng pangarera.
Si Dayan Montesillo, champion drag racer. 25 ng drag racing competitions ang kanyang nasalihan sa buong Pilipinas at karamihan sa mga ito napanalunan niya. Sa Davao, nung may natalo akong lalaki, syempre, inaalas ko siya ng mga kaibigan niya. Ang sarap ng feeling na huwag niyo kaming maliitin dahil kayang-kaya namin. Isa raw siyang patunay na taob ng mga babae ang mga lalaki sa driving. Mas mahusay daw kasi ang kontrol ng mga babae sa manibela at mas maingat din sa mga kurbada. Iba na kasi panahon ngayon, diba? Lahat ng pwedeng gawin ng lalaki, pwede nang gawin ng mga babae. And mas matatapang kasi mga babae ngayon eh. Napakasalimuot ng usapin tungkol sa kaligtasan ng ating mga kalsada. May pagkukulang ang mga driver, pati na ang mga pasahero. Ang mga otoridad, meron din. At syempre, pati ang disenyo o pagkakagawa ng ating mga kalsada mismo. Siguro nga'y panahon na para pag-usapan ito ng mas seryoso at malaliman.